Mga kapuso, sa Lunes na po ang barangay elections at tinututukan na ng mga otoridad ang mga lugar na itinuturing na hotspots. Sa lungsod ng Taguig, 4 na barangay ang binabantayan. Bukod sa may mga angka na magkakatunggali, may mga loose firearm din na nagkalat sa mga lugar na ito. Nasa Taguig ngayon ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Ray, ilang araw na nga lang ay magsasagawa na tayo ng ating barangay elections. At naririto tayo ngayong umaga dito sa lungsod ng Taguig kung saan tulad nga ng nabanggit mo may 4 na barangay na itinuturing na areas of concern ng COMELEC. Yan, Rhea, ay ang mga barangay Maharlika, Barangay South Signal, Barangay Central Signal at Barangay Ususan. Sa mga nakalipas sa eleksyon ay nagkaroon tayo ng may mga naitalang election-related violence dito at meron din mga naitalang vote buying at tulad nga na nabanggit mo rin, may mga loose firearms na pinakaiingatan ng pulisya dito na hindi magamit sa pagkakaroon ng mga panibagong insidente ng karahasan dito sa lungsod ng Taguig. Alamin natin, Rhea, sa puntong ito mga ginagawang paghahanda ng kapulisan ng Taguig. Nandito tayo sa 7th Avenue sa Fort Bonifacio Global City kung saan may nakikita tayong isang checkpoint dito. Ang mga checkpoint na itinatayo dito, random, isa sa mga paraan ito para masiguro ng kapulisan ang seguridad dito sa lungsod, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. At makakausap natin ngayon si Police Superintendent Celso Rodriguez. Siya po ang Deputy Chief of Police for Operations ng lungsod ng Taguig. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga din, Ivan. Sir, unang-una po, ano yung mga binabantayan natin, mga ine-anticipate natin na mga insidente na election-related dito po sa lungsod? May nabanggit po tayong 4 na barangay na binabantayan. Ito nga yung mga barangay ng Maharlika, Barangay Ususan at saka Signal Group. Ito yung last election naman nagtala kami kasi ng 4 incidents and then nung last barangay election, meron din dito sa Maharlika yung pinadlock nga yung BET natin o yung Board of Election Tellers natin na kung saan nagkaroon din ng mauling incidents ng magkabilang partido, yung mga supporters nila. Ganon din dito sa Ususan at nakapagdala nga kami ng vote buying din. Sir, pakipaliwanag nga po sa mga manonood natin. Bakit ba parang napakainit itong barangay elections? Kung tutuusin, isipin siguro ibang tao, barangay lang yan Hindi naman national positions ito, hindi naman malakihan ng mga pinagtatalo ng pwesto dito. Pero bakit po parang mas mainit minsan sa ibang mga lugar ang barangay elections? Ang barangay election kasi, ito kasi yung sila mismo yung sa primary unit nga natin, no? Sila yung namumuno at kaya nga yung mga supporters nila parang mga kapitbahay lang din. Kaya nagiging mainit kasi sila lang din mismo magkakakilala at minsan magkakamag-anak nga itong mga kandidato na tumatakbo bilang chairman. At nabanggit rin po kanina sa pag-uusap natin, sir, ito laying the groundwork na rin ng ilang mga mas nakatataas na politiko para sa mga susunod pang eleksyon. Dahil remember, barangay elections natin, dito sila nakakakuha ng ground support, ika nga. Tama yan, Ivan. Kasi may mga candidates na yung mga natalong candidates tulad sa pagka-congressman na tumatakbo ngayon ng barangay chairman. At dito nga kapag nakuha nila at ang ina-expect nila sila yung magiging ABC president and then magiging umpisa din sa kanila, panimula para sila ay maging makilala at makagawa nga ng mga proyekto na kung saan pwede silang makilala at balang araw tatakbo din sila uli ng higher position. Stepping stone sa political career, ika nyo nga. Sir, iba tayo. Ito mga checkpoint, paalala na rin natin sa ating mga kababayan. Ano yung mga dapat nilang tandaan? Nagkalat ang mga checkpoint hindi lang sa Taguig kundi sa ibang mga lugar sa buong Pilipinas. Ano ba yung dapat tandaan ng ating mga kababayan pagdating sa mga checkpoint? Kapag tayo dumaan sa checkpoint, kapag ito'y checkpoint sa gabi, iilaw lang natin yung ating headlight. Pagdating sa checkpoint, papatayin natin and then iilaw naman natin yung ilaw sa loob ng ating sasakyan at ibaba lang ang window para makita tayo. At lagi natin tandaan sa checkpoint, visual search lang naman. Kung ano lang nakikita ng mga pulis natin, yun lang din ang pwede nilang bawal silang magbukas ng kahit ano o kumawak sa anumang bahagi ng sasakyan. Hindi pwede maghalughog, hindi pwede kayong kapkapan pababayin ng sasakyan. Tama, Ivan, hindi pwedeng gawin yon. And then huwag tumakbo kung pumaraw, huwag bumalik para hindi tayo hahabulin. Huwag natin tatakbuhan o iiwas sa checkpoint. Dadaan tayo at itong mga pulis naman natin ay napaka-courteous niyan.
tatanungin lang naman kung saan sila galing o saan pupunta. At ito nga, yung mga pulis naman natin, napakagalang naman yan at sinasabi naman nila kung ano yung purpose ng ating checkpoint. Police Superintendent Celso Rodriguez, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. At yan po ang ating naging panayam sa kinatawan ng Taguig PNP. Mamaya po, makakausap naman natin ang kinatawan ng COMELEC dito pa rin sa lungsod ng Taguig. Kaugnay pa rin ng kanilang mga sinasagawang paghahanda para sa barangay elections sa darating na Lunes. At yan muna ang ating ulat mula sa Taguig. Balik muna sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ivan Mayrina.